birthday. Ayan, Nestart mo na. Dito ka sa harap niya, no, ni... What secrets hide in the shadows of history? How far would science go in the name of progress? Welcome to the Unspoken Truth of Buki. We are your hosts. I'm Jean Hemenea. I'm Rachel Ansalas. I'm Eliza Anangido. Diyan sila Didigo. I'm Feminine Dayag. I'm Jeremiah Shalpaora. I'm Margaret Siton. And this is Science, Technology, and Society. So for today's episode, pag-uusapan natin ang iba't ibang human experiment na nangyari sa atin. Sa atin. Yes, so syempre, bago ang lahat no, mag-i-start muna tayo sa Sikat na. yes, sikat na experiment, which is yung sleep experiment ng Russia. Ayan. So, anong ba nang nangyari dun? Di ba fiction lang? Oo. Background. Ano ba yung parang kwento? Kung paano yun nangyari. Oo. Ano kayang pinanggalingan? Nung nangyari talaga dun is, para siyang, yung diba sa Russia, may mga hinuhuli silang mga prisoners. Tapos yung mga prisoners na yun, hinuli sila, tapos pinangakuan sila na kung makikipag-participate sila dun sa experiment na yun, makakakalaya na sila after 15 days. Tapos yung experiment na kasi na yun, para siyang ikukulong sila sa isang kwarto, ipuprovide sila ng pagkain, pero hindi sila makakakita na. Kasi makakalabas, gano'n. Tapos may gas na sa kanila, amoy. Yun ba yung time ni Hitler ba yun? Nazi? Oo. Parang doon nang galing yung mga prisoners. Kasi di ba nagkaroon sila ng away. Tingin nyo kayo? Pwede. Siguro nangyayari. Siguro totoo siya, siguro hindi lang ganun siya parehas. Siguro may nangyayari. Siguro ibang experiment. Pero same tao pa rin siguro yung Oo, kasi nag-last lang siya talaga yung kwento nun kasi nag-last lang siya talaga ng 9 days. Tapos yung parang first 3 nung araw na yun, parang nagkakaroon na sila ng mga nakikita. Oo, mga nakikita. Hallucinations. Ano kaya yung purpose nila pag ginagawa yung sa mga prisoners? Ang alam ko kasi, ayon doon sa nabasa ko, may ginagawa silang parang medicine or method para yung mga soldiers is gising sila ng magdamag. Kasi syempre, di ba, kapag nasa war ka, kailangan alert ka, kailangan alam mo yung mga nangyayari, alam mo kung saan o kailan may aatake, kailan ka ready, gano'n. Sa military kasi kailangan araw-araw ready ka. So sila, kinontak nila yung ganong study para malaman nila yung methods or medicine na pwede nilang magawa or gawin para lang magising sila 24/7. And ano yung epekto nun kung sakali. Kasi di ba kilala din yung Russia. Kasi competitive sila when it comes to wars. So parang kahit anong paraan para manalo sa isang laban, ginagawa nila. Kahit experiments. Pero kasi sobrang yung pagkakasulat and yung pagkakasabi niya kasi dun sa details na dun sa experiment, parang sobrang graphic. Kasi parang syempre maniniwala ka nung una kasi hallucinations, di ba gano'n naman tayong nangyayari pagkaroon ng sleep deprivation. Kapag hindi ka nakakatulog. Ano nakikita mo, no? Diba? Gusto na hihilo ka na nun, hindi mo na alam. Oo. Tapos yung unang tanong nila, sleep deprivation lang ba yun? Or talagang sa usok na yun na nilalakap nila? So, sa salita, gano'n. Tapos nung una, may mga nag-ano pa na nasasabi na parang sinasabi nga nila na parang sasalusa-puso ba sila? Parang nagkakaroon ng parang may sarili-sarili na silang mundo yung mga prisoners. Ang ginawa kasi nila doon, yung dyaryo na nandun sa loob ng pinaglagyan sa kanila, nilagyan nila yun ng tae.
Tapos yun yung pinandikit nila sa mga salamin para matakpan. Hindi sila makita. Sila Oo, makita. para hindi sila makita. Tapos, di ba dahil nga doon sa mic na lang sila naririnig, yun yung naka-open na lang. Kumbaga, hindi na nila alam kung ano yung nangyayari sa loob. Hanggang sa binuksan nila yun, tapos yung binuksan nila, nakita nila na yung isang prisoner doon na sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa mabasag na yung sa lalamunan niya. Tapos yung boses niya parang naging maliit na daga na lang. Tapos yun yung kinamatay niya. Tapos yung pangalawang prisoner naman doon, yun naman yung pinatay naman siya ng isang soldier kasi nga sobrang iba na yung naiisip niya na kung gusto niyang gawin, gusto niya na rin magpakamatay, gusto niya na rin patayin yung ibang soldier, pati nakaligtas kasi 5 soldier sila dun eh. Yung pang-5 soldier naman, ayun yung nabuhay. Pero nung huli, nung bago rin siya mamatay, may sinabi siya dun na parang ayaw na nila na natutulog sila, mas gusto na nila yung gising na gising sila, mas gusto na nila yung may usok silang nalalanghap, may gas silang nalalanghap. Kumbaga, kapag pinatulog mo sila, parang parang ano na nila yun, hindi na sila mag-iisip, na-addict sila. Na-addict dun sa may gamot na Oo, nilalabas. natakot sila doon na kapag hindi nila nasimpot yun, mamamatay sila. Addict sila. Oo, ganun. Addict. Ganun na sila. Kaya ngayon, yung naging violent na sila. Tapos meron din doon, pinakain yun na yung sarili ng laman loob. Violent na. Tapos meron pa silang naabutan doon na wala na siyang laman kasi yun na yung sa sobrang gutom niya, kinain niya yung bituka niya, binuksan, hiniwa niya yung laman loob niya, yung ulan niya, gano'n yung kamay niya, pinagsadyap niya. Oo, hindi nila mag-face, pero yung ano kasi, iba na kapag wala kang tulog talaga. Ikaw parang nasapihan ka na ng Parang naranasan nyo na ba yung hindi yung nag-addict ka? Walang tulog. akala ko sinabihan lang din mo kami. Ano ba? Ano ba? Hindi ko kasi. Patapusin nyo kasi ako. Naranasan niya ba yung walang tulog ng ilang araw na sunod-sunod? Kagaya sila. Depende siguro pag may labay. Pwede lang kapag magkakaroon. Oo, pag may magagano. Ay, sugal na ako. Eh, pagka-addict siguro ganun yun. Sugal yun siya. Ano kaya yung ibang ano nun, ibang kwento na ano, sa totoong ano naman? O kasi yung talagang basis. O kasi yung ano, yung pagkaka-describe parang makatotohanan eh. Kasi di ba, natulad ng ibang mga drugs, kung makikita mo yung mga nagdrugs, yung side effect ito, hindi ka nakatulog, hindi ka nagugutom. Hindi, kasi nakapanood ko yun, babasa ko din. Ako, based on experience. Lagi silang may energy. Kaya, sa tingin nyo, feeling ko talaga totoo yun. Oo, parang at some point, kasi may mga details na parang nag-make sense siya, na parang, oo nga, no, as competitive as they are, parang hindi talaga, parang may ganun talaga silang gagawin. Hindi nalalayo. Oo, hindi na talaga lalayo sa ganun. Tingin ko kaya nagmalala sila ng dahil ng ganun dahil sa nalalaman nila ng consumption. Kasi Sa dun drugs na nalulungan binibigay sila sa sa drugs, dun sa gas. Kasi wala naman siguro ganun. Kasi binabasa ko, nakalimutan ko yung pangalan niya. 11 days kasi siyang hindi natulog. Tapos wala naman daw naging epekto sa kanya nun. Tapos nung time na pinatulog na siya, parang mag-12 days din. Pag-gising naman niya, nakakain naman siya ng maayos. Hindi nga, legit nga yun. Nabasa ko siya kasi nagtatry ka. Napanood ko itong video, nagtry ako na mag-search kung sino yung kung sino yung tao na matagal na hindi rin nakatulog, na katulad nila. Tapos nakalimutan ko kasi yung pangalan niya, pero doon sa pagkakasabi, 11 days siyang hindi nakatulog. Tapos pag-date naman na okay naman na siya, nakatulog na siya, nakabangon. Hindi naman siya nakatulad doon sa mga prisoner. Kaya tingin ko, isa na rin kaya naging ganun sila dahil din siguro sa gamot, tagas na nasisipag nila. Grabe yung mga human experiments. Iba ba kaya yung iba? Pero kasi, Meron pa ka. yung mga yung sleep experiment na yun, tinitake siya as fiction kasi nga wala naman kasing notable or like hard evidence na nangyari talaga siya. Pero at some point, syempre, it makes sense. Pero malay mo, tinatago lang nila. Tinatago lang nila. Kasi gano'n naman talaga sila eh. Katulad nung nangyari dun sa Soviet poisoning.
ini-enhance nila yun para maging odorless, tasteless, para kapag tinik siya ng isang tao, hindi nila mamamalayan na lasa ng pala yun. Tapos, ginagawa nilang yung as quick as possible para mamatay yung isang Mabilis ng pagkamatay. Oo. Lunukin mo kayo. Pagkain lang, please. Parang gumagawa sila ng perfect poison. Tapos, hindi siya madadetect kahit sa autopsy. Pero mararamdaman mo rin ng tao yung sakit ng pagkamatay ng Hindi, kasi ang mga nangyayari kasi doon, pag tinik sa kanila yun, Lalakad ka. parang hindi siya makakagalaw. Tapos, for a few minutes, magpa-block na lang lahat. Tsaka yung lumalabas din daw sa autopsy is like natural. Oo. Ano din siya? Hindi siya na-taste. Hindi ko ba yun? Like yun. Mas malala yun, syempre. Tapos, Wala mo, pasabugan na lang tayo dito ng ang una kasi yung tawag nila doon parang the cell. Kasi nga, katulad sa sleep paralysis, ay sleep experimentation. Mga prisoners din, yung inaano nila, pinag-experimenta nila. Or di kaya, yung mga nagtatrabaho sa kanila na may itubong US, gano'n, mga America. Oo, kasi diba, Russian sila, parang, ay, at some point, may dugong American pa rin to eh, ganyan. Parang mag-try na rin ako na ito, ganyan. Yung meron silang dinukot, tapos pinainom nila, parang pinapili siya nun eh, iinumin mo to, babarilin kita. Siyempre, iinom ka na lang. Ang sense doon, pares lang naman siya mamamatay. Kasi yun, parang hindi naman kasi siya, at tawag dito, parang hindi, wala ka ng choice. Kasi hindi mo naman siya malalaman kung ano ba talaga. Tapos ginagamit nila yun sa mga officials na ayaw nila. Oo, totoo talaga siyang nangyayari. Ang fact nga nun, nag-iiba-iba sila ng pangalan, yung laboratory na yun. Kasi, lagi silang nahuhuli. Or like, lagi silang nasuspetsyahan na may ganun silang ginagawa. So illegal siya sa bansa nila. hindi government. Hindi siya under government. May siya eh, parang, at until now, hindi pa rin malalaman kung sino yung nag-uutos sa scientist. Ang sabi niya doon, it's not my idea. So, hindi yung idea ng odorless, tasteless, tsaka quick dying nung poison. Hindi lang yung galing sa kanya. Kasi ata meron silang law about sa paggamit ng mga sa bahay. Pag dito nang kumahalo sa akin, yung ata bawal natin sila gumawa ng mga ginasig ko against you. Pero meron pa. Tsaka syempre, Baka tinatake. Pwede rin ganun, para sabihin lang na kung pari sila. pero Sila yung talaga yung sponsor. Oo, no. Hindi mo lang mamamalayo. Kinakain yung poison. Tapos bigla ka na naman yung sa gilid. Baka manigas ka. Sorry pagkain ko sila po yun. Wait lang, baka may lang. Manigas ka na. Odorless ka naman. Hindi ka ate kumain. Ginagamit Kaya napapansin ko rin kami lang medyo kumakain. Hindi naman kung saan. Talaga nakakilala ng poison yan. Baka kami lang yung manigas ditong dalawa. Pero ano kaya yung epekto lang sa present days ngayon sa mga experiment? Sabay. Yun nga yung tanong yun. May ano kaya siya, may epekto kaya siya sa present times sa mga experiment nila? Oo. Nagawa, ano kaya sila binis yan? Yan sa mga gamot nila. Siguro binis nila yung iba about sa mga naging outcomes ng research nila. Nakiisip ko maraming powerful. Marirealize mo kasi parang sobrang effect na nag-brain na kapag tapos sa Madami talaga siyang hindi siya nilabag na For the sake of science. Oo. hindi lang about sa ano rin nila sa kanila. Kasi hindi mo rin sila masisisi kung ba't nila ginagawa. Para lang maprotektahan Para lang sa pride niya Oo. ng country. Doon sa country. Puro ganun din sila. Kaya until now, ang powerful pa ng lab. Kasi sila yung
pag sa animal siguro tinistin pa, paano nila, ma-immune sila dun sa gamot. Pero pag sa tao, hindi. Tapos di ba overtime yung poison, pinapalakas siya ng pinapalakas. Tapos, tinetest nila yun sa iba't ibang types of ages, tapos yung mga iba't ibang types ng katawan. Di ba may mga prisoners sila? Parang, uy, ikaw, mga ano muna, mga malaman. Sila yung Naman yan. okay lang, di ba lang prisoner? Oo, sila yung sila yung pinapainom. Parang may sakit ka, kailangan mong inumin to. Tapos iba-iba yung epekto nun. May iba makakalbo muna, magtatagal ng ilang araw. Tapos may mga types din na tina-target nila yung mga reporters, mga busy, mga ibang reporters sa ibang bansa. Prisoners of war kasi. So, pag mga simple tao lang, Nagtiragan yung mga preso. uy, di naman kasi lang yung mga preso. Bakit? Pero kung sila yung gawing sa Mas madali kasi silang huli. Kasi nahuli sila eh. Wala na kasi silang magawa. pero pag ganun, pero sa present times, mas maano ba yung sa tayo mas mataas, mas may karapatan yung Paano ka magsasabi? Are you speaking from experience? Sasabihin niyo sa mga nakakataas. Siyempre wala ka namang karapatan. Wala ka nang karapatan. Wala makikinig sa'yo. Ano yun eh, pag nakakulong ka sa Russia, parang they own you na. Wala ka nang karapatan doon kahit taga ibang bansa ka pa. Pag nasa Russia ka, nasa Russia. Nung time yun ng ng war. World War ng war. Ganun. Pero ngayon siguro, tingin nyo, meron pa kayang ganun sa... Hindi ko meron. Nakatago lang. Oo, nakatago lang. Ay, di ako tao. Alam na alam. Siguro naman, nakatago lang. Kasi diba, May human rights na eh. oo, may assets, may mga assets silang kinukuha, ganyan. Nakakatakot. Tsaka hindi lang naman sa Russia yun nangyari. Oo, kahit sa Pilipinas, siguro meron ganun. Hindi lang natin alam. Sa Japan na lang po, meron nakalimutan ko lang. Ito ang bintang. Meron, sa Japan. Meron yan, sa Japan. Yung Unit 731. Which Sa is Japan ba yun? nangyari. Oo, nangyari yun during World War II. And yung base nila ay matatagpuan dun sa China. Kasi noong time na yun, sakop pa nila yung China. Tapos nag-build sila doon ng unit base ng army nila para doon pumunta. Tapos, ang ginagawa pala doon is may mga experiments na nangyayari pala. Human experiments na ang pinaka-subjects nila ay yung mga prisoners nila na nahuli nila na Korean, na Chinese, Japanese, Russian, gano'n. Lalo ko kada mo. Nag-ano yung naglalaroan yung Oo, ano yung nilalaro mo? Yun daw mo. Legal naman daw kasi yun. naglalaro ka sa mga kaibigan. Pala kaibigan naman pala. Friends! Friends, Naglalaro tayo. Nagana mo, meaning doon naglalaro sa Sa damo. Okay. So speaking of, ayun, so speaking of yung mga friends, ganun, may role yung isang country dito sa Unit 735, which is yung US. friend nila. Hindi friend, Ano pero ang sabi dito, Sumusupport. co-conspirator sila ng mga cover-up sa Unit 731. Sabi ng isang researcher na si Kingston. Ayun, sabi niya dito, their experiments in biological warfare, chemical warfare, vivisection experiments, all this was considered useful and could give the United States a great advantage. So yung mga cover-up na yun, tumulong sila. Kasi ang nangyari, sabi ni Hideo, nagkaroon sila ng kasunduan ng US researchers na ibigay nyo sa amin yung mga research nyo, yung mga findings nyo. Tapos, ang gagawin namin, i-cover up namin yung mga ginawa ninyo.
hindi namin hindi kayo mag-undergo ng investigation, gano'n. Kasi ang ginawa nila doon, kinuha nila yung mga researches na nangyari sa Unit 71 para sa sarili nilang advantage na sa US. Ayun. Kung parang sa Japanese, parang weapon ang atake. Siguro sa US, siguro parang sa gamot naman. Sana. Pero maganda kasi yung feedback doon eh. Bukan lang nalaman nila yung side effect, di ba? So, Tapos madali sabi na pa yun. dito, those given immunity included Shiro Ishii, yung mismong colonel, yung doktor, na nagpasimuno ng mga experiment na yun. The microbiologists na mga kasama nila and yung army medical officers na nag-lead dun sa Unit 71. Nagkaroon sila ng immunity na tinatawag na hindi sila i-investigahan, hindi sila makakasuhan. And in exchange nga na klaro nung protection na yun, Ishii and his colleagues provided a great deal of information to US authorities. So binigay talaga nila yung mga researches nila, yung mga findings nila doon. And this is according to a 1998 letter sent by the US Department of Justice to the Simon Wiesenthal Center sa Los Angeles. Ayun. So, ginamit lang nila yung mga yun para may sarili silang advantage, pero hindi sinabi dito kung para saan nila gagamitin. Ayun. Tapos, ang ano pa dito, sabi ni Hideo, yung mga superior sa kanya that time, yung mga doctors, yung mga researchers, mga microbiologists na nag-involve dun sa Unit 71 incidents, yung mga experiments, sila daw, nag-thrive sila sa buhay nila. Naging successful pa sila kesa sa kanya, yung tagalinis lang. Kasi ang sabi niya, yung mga yun daw naging professor pa daw sa mga university, naging researcher pa, ayun, naging successful sila sa buhay nila. Samantalang siya, nagpaka-architect siya, tapos pinatago niya yung nalaman niya na yung mga dealings na yun, yung traumas niya. Kasi yung mindset ng mga professionals sa doon, para sa ating mga naroon. Tsaka nung time din kasi na yun, ng mga experimentation, hindi naman talaga lahat ng mga like yung mga nagbubukas ng mga katawan is mga professional. That time, mga student pa sila. Oo. Pero kailangan kasi nila yun. Tapos parang ang ginagawa is, alam mo yung ginagawa sa Pilipinas, yung mga patay na katawan, yung nasa Basa mo. ganon. Basa mo, parang yun yung way nila of learning. Na parang yun yung way nila of learning na, ganito pala yung nangyayari sa katawan ng isang tao, ganito pala nakaka-apektuhan yung ganito pala yung epekto ng isang virus, yun sa mga organs, ganun nila. Pero ang, lang kasi na, hindi nila ginagamitan ng kahit anong anesthesia, tapos buhay pa talaga yung tao. Torture na Torture na siya, parang yung ginagawa sa sa frog. Parang Dissect. Dissect siya kasi pinag-aaralan. Pero ganun yung iba sa ibang university. Sila ng bangkay sa mga. Oo. Pero ano yung may consent? Oo, yung May consent kung pinupuksan nila. Tapos, ito yung sinabi ni Hideo na my superiors became professors at universities, presidents ng mga pharmaceutical companies, and members ng self-defense forces. Tapos sabi niya, can you believe that? Yung sinabi niya. So, sa mga naging experiments na nangyari na nakalabag sila sa karapatan ng patao at saka mismo sa buhay ng mga na-experimento kanila. Ito yung naging resulta din sa mga tao yun. Naging professor pa sila, naging mga president ng pharmaceutical, naging member pa ng self-defense. Pero ng mga panahon na yun, hindi naman nila ginagawa ng maayos. Yung dapat na gawin nilang maayos para sa kapwa nila tao. For the sake of science. At some point talaga, parang mapapatanong ka na lang talaga na parang, bakit kaya nangyayari mga successful things sa mga matulungan ko? Kailangan lang natin Diba? Like parang kahit anong gawin mo, nananalo pa rin talaga yung kasamaan. Kasi mga kababae, kinukuhagan ni Boy. Konting Dami nilang copy. konting legal, daming illegal, no? Pero kaya ano kayang, yun? Pero meron naman siguro positive reflection sa present ngayon, sa present days. Kasi diba sa lahat ng napag-usapan natin, lahat ng narinig natin. Pero ano ba talaga yun? Alam naman natin it's not ethically right na yung ginawa sa mga prisoners,
and such. Pero kasi, at some point in our lives, ngayon, alam naman natin na we benefit. Kasi, may mga nalaman tayo. Kasi nga, di ba, yung kanina, nabigay sa US yung mga research nila. Which means na, most of the medicines, most of the cures, is dun din ang galing. Baga na-lesson yung, yung pag-experiment. Oo. Parang sumarkat na agad sila dun kasi meron eh. Parang sa research, di ba sa research, nag-Reddit lang tayo reference. Ni-research. Yung search, ni-research. Ni-research. Pero at some point, di ba, ilang buhay pa ba yung dapat nakatanim? Pero ngayon siguro wala na siguro ngayon masyado. Hindi mo sure. Pero hindi ganun sa dati na sobrang, kasi warrior, sobrang dami talagang experiment mo sa tao. Pero ngayon siguro hindi na ganun. Yan kasi, Tsaka may consent na siguro ng tao bago naggawa ng experimentation. Pero yung mga experiments sa Unit 731, nangyari yun na under yung Japan doon sa tinatawag nilang law. Parang may pinirmahan sila na law doon na nagsasabi na magpo-prohibit sila sa pagka-create ng mga bioweapons, yung mga experiments na para dun sa mga gagamitin nilang weapons sa war. Pero yun nilabog nila yung the sake of research. Ngayon science. Oo, tapos yun nga, yung Unit 731, may nakatago sa kanyang pangalan na department. Kaya hindi siya talaga nahanap or natukoy na dito pala nanggagaling yung mga nangyayaring hindi na mga experiments. Yung ganitong topic, pwede natin siyang maihambin. Dun sa may sinabi ni Ma'am Jaya na yung mga mga scientists na napupunta sa ibang lugar, sa mga delikatong lugar na hindi naman nila alam for the sake of na may matutunan sila, no? So, Tuloy mo. wala sa isip. Akala ko ayaw mo ng ingay eh. Sa mga tanong na nag-benefits kaya tayo ngayon sa nangyari sa mga experiment na. Okay, sa tingin mo. benefit naman tayo. So hindi naman lahat ng ginawa nila masama or puro negative. Masama pa rin siya. Masama pa rin siya. Masama nga siya! Pero yung outcome niya, hindi lahat masama. Hindi kasi, di ba, kung babalikan natin yung pinag-usapan natin, hindi naman kasi talaga yun yung gusto nilang mangyari. Di ba? In the first place, it was nothing as the cure. It was more of a experiment talaga na paano siya mas maging malala. Paano siya maging tool for a war. Pero may side effect pa. Nagiging parang parang naging mabuti lang. Oo. Kasi nga, yung mga ibang Parang may experiments. tawag doon eh. Parang naging outcome lang niya at some point is Oo. kabutihan. Kahit nagsimula siya as a bad thought. Kung paano naman ganun sabihin nga, na kabutihan, siguro, Na lesson lang yung worst thing. Nagkaroon lang ng positive effect. Oo, na positive pero effect. hindi Hindi siya siya mabuti. kabutihan. Hindi siya talaga. Alam ko Kasi- ba, magkakampi tayo dun sa tao. Pinagsul ka. Hindi yun. Kasi, yung pagkakasabi mo na, Hindi siya ganun kasama. di siya ganun kasama. Masama. Siyempre, lang tayo sa pwede mag-experiment na tao. Hindi, kasi, kaya ko nasabi na yung human experiment is okay pa din naman siya. Basta, merong parang consent. Consent. Katulad sa COVID na nangyari dati. Yes. Di ba, yung mga Vaccine. vaccine. Yes. Bago yan ma-approve, di ba, may parang may process. Then yung mga gamot, itatry nila kung gumagana sa iba't ibang mga, sa matanda, bata, sa mga adults. Then, di lang naman sa mga COVID and vaccines yan eh. May mga, din, for example, sa cancer or other na hindi pa nagagamot na sakit, may mga human experiments pa din. Pero dapat, daanin sa ethical process na may consent na dapat alam ng na well-informed yung mga tao yung gagamitin. Tapos yung family niya. O doon yung family, yung mga bad effects, doon yung good effects naman nun. Then syempre yung mga corpse na kanina na sinasabi natin, may mga
tao din na nagdo-donate talaga ng katawan nila for the sake of science. Kumbaga, di ba meron sa, may nakita ko na yung isang doktor ata o scientist, donate niya yung katawan niya para mapag-aralan yung mga blood vessels, nerves, gano'n. Then, kaya, medyo, din ako sa, human experiment. Pero, at the same time, dapat may consent. Hindi yung basta-basta na lang katulad ng mga napagkwentuhan natin kanina na porket prisoners ka, porket na may kasalanan ka, porket na nangyari, hindi ka kalahi, is ikaw na yung target, ikaw Tapos na yung meron kayo na sa lansangan ka lang. Bigla kang dadamputin. ikaw na yung chosen one. Ikaw yung the chosen Pero one. kasi other way kaya na pwede nating malaman kung paano kumakalat yung viruses, kung paano kumakalat yung STD, kung paano kumakalat yung mga ganun bagay. Lang ganun kabilis, but at the same time, unethical. Kaya lang din, sa tingin ko nang mabilis, Siguro matagal na process. siguro kailangan yung sakit, hindi siya shutdown. Yung sakit parang naging epidemic. Parang sa COVID, kasi di ba mabilis lang din naman natin siya na cure or na prevent kasi madaming nangyari, madaming cases. Siguro ganun. Naman sila lang din naman yung may gawan Sa bagay. Pero di natin masisisi, hindi natin alam, baka hindi naman talaga. Kasi wala namang proven statement na gano'n. Kasi lang ito nagpa-fine. Parang millions of people died because of that. Imagine yung kapwa mo pilit mo itong tao. Tsaka, imagine, sarili mong kalahi na tao din ang papatay. Kasi tayo dun sa race na Japanese ka, Chinese ako, gano'n. Tao ka pa. Ano yung gag na, Parehas kayo na. Paano nasisigura yung bawal? Oo. Paano? Dahil sa siguro nila, sa curiosity. science lang ba talaga? Pag-isip nila siguro iba rin siya. Siguro psychopath sila, boy. Yung pag-magkala, iba na. Sa normal na na. Siguro din talagaan yun ng mabigla. Sabi, I'm intelligent man nga sabi. Pero pagdating sa emotional quotient nga, hindi siya ganun, wala. Immoral nga siya eh. Sinabi niya, immoral siya, hindi niya i-consider yung magiging epekto sa kapwa-tao na. Kasi yun sa may makagawa tayo ng mga katulad. Yun yung goal niya, yung objective niya. Kaya wala nang kailan po nasasaktan yung tao na pinag-experimentohan na. Pero kung naging professor man siya, totoo siguro yun na marami talaga siyang alam na nakikituro. Pero siya may tuturo, pero mali mo, may bakit ka pala niya. Ano na, alam. Pwede ko nakakama ng buko. Pwede ito malusog. Target na. Malusog-lasog sa. Pero grabe yun. Kaya pag nagkumentuhan lang. Goosebumps. Next na, Imagine. Nandun ka sa sitwasyon ngayon. Tapos ikaw na yung pipili. You're the lucky one. Lucky one. Halika nga rito. Hindi pa ako sa bukid na kita. Sino tawag na ako, this person, si Juan. Tinawag silang loves. As in, si love. Love one. Love subject, gano'n. Love, as in love. Yung parang sa love, maglalove ka. Gano'n din tawag sa nila love. Walang patient o person. Walang gano'n. Unang inimporta ng pangalan na yun. Sila patient. Oo, ikaw lang. Talaga sila tao. Sila tao. Sila tao sa mata ng mga researchers na yung mga scientists. Diba? Sa atin lang naman sila tao. Kasi tayo yung nakakakita ng basag. Kasi for them, parang ginagawa natin ito para sa bayan natin. So, Wala tayo sa nilig sa saan nila kung ilang taon yan, kung anong lugar kung ano na yun. Nasa isip na. Siguro, kung nandun din ako nung year na yun, baka ganun na itong mindset ko. hindi ba kayo na yung sampay? Kaya ako yung trip ako, tapos nakita ko sa chiro. Saan to? Daanan. Kasi Nakahiga ako, sinako ako bigla. Ano yung dati na ini-inject sa mga tatos, ang daming namatay?
Alin? Yung sa panahon ni Pangulong Layaki. Ay, di ba siya? Ayun. Ayun, yung bang-back siya. Yung box siya ba? Hindi ko Ayun. Parang ganun din yung nangyari nun, no? Pagka 10 years after, saka nagkaroon ng Kasi yun, inano na lang nila, parang in-injection, tapos dami ring namatay. May issue din yun eh, kung consented ba yun or unpaid. Ano ko dun eh? Sa ano ka dun? Oh my God. Dati. Sabi na nga ba? Dati kasi sa mga school. Di ba mga sa school yun? Kasi, Pero tinanong ka nila na kung gusto mo magpa-inject. kasi bata kami nun eh. O sa, Ano yung literal na may baka sa magulang. may vaccine daw, wala. Wala? Hindi, baka meron sa magulang. Kung napapanood niyo man po to, Alam niyo, patient number 55. Pag-ibigay daw kasi ng parang vaccine. So, daw mga Kaya siguro parang... Pag sumabog mo ka sa aming harapan ngayon, wala po kaming Kaya alam. siguro minsan lobas to eh. Kasi yung sa COVID naman, di ba, yung gumawa sila ng pag yung in-inject sa tao, may consent naman. Pero yung doon sa dengue bank siya kasi parang wala. Din ba sa COVID? Pero kasi Meron. Yung sa may waiver. Pero sinasabi Sa niya, baka pinagkaitan sa'yo, Well, siguro ayaw talaga sa'yo. Sa kahit mo, mayroon doon sa likod paalala, chichisation. Meron! Katapos ka turukan, bibigay sa'yo. Oo! Yun nga, kaya wala ka ng choice. Kasi, pati na record yan, di ka makalabas. Report ito yan. pa, sa nangyari ngayon, yung sa COVID. Sa tingin nyo, ethical ba yun na parang for pipilitin kang required yan, magpa-vaccine ka, di ka makakalis, di ka makakalabas. Hindi Kaya nakaka-vaccine. hindi siya, parang it's your choice, pero may mga consequences sa choice mo. Parang, Diba, grabe. oo, choice mo yan. Sige, huwag kang magpa-vaccine, pero huwag kang lalabas. Pero lalabas. meron na ba kayo sa balitaan na namatay dahil doon? Wala pa. Parang kasi most na lumalabas namatay dahil sa COVID, di ba? Oo. Nagkaroon lang siya ng side effects. Oo, kasi ang vaccine is virus pa din yun. Nagiging parang ang Goodbye. effect lang ng vaccine is kasi yung cell natin, yung parang bodyguard ng katawan natin, white. hindi niya alam yung itsura ng nung virus. Kaya ang nangyayari is hindi niya pinapatay. So ang ginagawa ng vaccine, ini-introduce niya yung virus sa katawan natin. Then unti-unti nagkakaroon tayo ng readiness sa immunity. Meron lang parang na-identify lang niya yung parang signature ng virus. Kaya ngayon, nilalabanan niya na. Kaya kapag kung sakaling mahawa pa rin tayo. Pero, gagaling tayo. iba na yung Gagaling tayo kasi identified na ng body natin yung virus. So, paano pala siyang in-inform? Oo, in-inform. Hoy, Parang- ito yung ano ko. Eh, di ba, Virus ayun na, ko. oh. Oo. sabi mo sa kanya. Tayin mo ako. Gano'n. Dati kasi friends sila eh. Ngayon, hindi na. Kaaway na. Kasi may ano na sila. May nalaman na kasi. May nalaman na siya na parang, ay, ba't pala siya? Hindi na natin siya Parang basically, lahat tayo napababasa ng mga yan. Oo naman. So, basically, yung na-realize ko Kasi ngayon. sabi ni Kim Chu, bawal. Lahat tayo. Ay, Naging yes, subjects. test subjects tayo. Si Kim Chu, bawal lumabas. Lahat tayo. Mga naging test subjects din pala tayo kasi hindi in a good way. Pero properly naman siya at sa akin. Tsaka na-study yun kasi yung mga vaccine. Nakaalis. Pero hindi nyo napapansin, yung bilis na nila na nagamot. Advanced technology na kasi tayo ngayon. Basta kasi, ang nasa thinking mo kasi, baka publicity for the sake of money. Kasi overtake Oo, kasi di ba? Pag Hindi natin magkano sure. ang nagastos ni Duterte doon, kung ba't lang siya ng para lang makakuha tayo ng bus. Di ba parang in-import pa yung Oo. Eh di yung country na yun, yung may mas nag-grow. Tapos tayo, pahirap Para sa kanila ng ganda, sa kanila din ng kanin yung pure. Fishing. Kasi di ba sila yung parang unang naka-recover? Tapos tayo, ilang years, 3 years, meron pa din. Pero nangyayari sa rin ako lang. Dahil nga sa technology na tumalas.
Mas nagiging wise yun. So, naniniwala pa din ako sa good ng human. May kabutihan pa din. Hindi lang para sa pet. May mga part pa rin. There's such a thing as a good science. And that's all for our episode today. Thank you guys for watching. And this is Science, Technology, and Society!